What do we do every morning? We read. What are we reading? The Word of God. What time is it? Ang salita ng Diyos. Alright, babasa tayo. Ang salita ng Diyos. ASD version of the Bible. So, babasahin natin, Marcos pa rin, Kapitulo 3 pa rin, versikulo 28 hanggang 30. So, 28, 29, 30. So, 3 verses din, like nung KJV kanina. Kaya lang, 20 minutes yon. Try natin kung kaya natin to make this one concise. A little bit shorter, but still meaningful. Pero, sisimulan ko na magbasa. Medyo malalim at maganda to. Baka humaba ng konti kasi may kailangan ako i-share dito or at least yung thoughts ko, maibahagi ko sa inyo. Pero, pag tingin nyo mali yung thoughts ko or yung interpretation ko or how I understood it, just leave it. Ignore it. But tingin nyo if it makes sense and it's drawing you closer to God, it's coming from God. Okay? Deal? Fair enough? Okay. So, simulan na natin. Marcos Kapitulo 3, versikulo 28. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. I tell you the truth. Verily, verily, I say to you. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Lahat ng kasalanan ng tao at anumang masamang sinasabi nila laban sa anak ng tao, Son of Man, ibig sabihin, laban sa akin, Jesus Christ, laban kay Jesus Christ, laban sa anak ng tao ay maaaring mapatawad. Maaaring mapatawad. Ngunit, verse 29, ito yung medyo, dami kong narinig na tanong nito sa mga, lagi nagpa-pop up itong question na ito pagka lalo may mga live yung mga apologetics. Verse 29, ngunit ang sinumang magsasalita ng kalapastanganan sa banal na espiritu ay hinding-hindi mapapatawad. Ang kasalanang ito ay mananatili sa kanya magpakailanman. Sa English, the unforgivable sin is blasphemy of the Holy Spirit. So that is blasphemy of the Holy Spirit that verse 29 is talking about. The unforgivable sin. You know what? I'm going to read it in KJV. At least verse 29 in KJV. But he, you know what? Let me add verse 28. Verse 28, verily I say unto you, sinasabi ko sa inyo ang totoo, verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto the sons of men. And blasphemies wherewith soever they shall blaspheme. So the Son of Man, if they are blaspheming me, all right, I'll be able to manage to forgive that. But, verse 29, but that person, or those people that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, doesn't have any forgiveness, or will not receive any forgiveness. That's a scary verse, right? It's like Matthew chapter 7, verse 23. And then I will profess unto them, I never knew you, depart from me, you who practice iniquity. Iniquity, lawlessness. Lawless meaning rebelling against the word of God, the commandment. Going against it. All right. But is in danger of eternal damnation. All right. So that's verse 29. I'm going to share my thoughts about that later, but let me just go back to ASD. Tagalog tayo ulit. So sinasabi ko sa inyo, basahin ko ulit yung verse 28. So sinasabi ko sa inyo ang totoo, lahat ng kasalanan ng tao at anumang masamang sinasabi nila sa laban sa anak ng tao, the Son of Man, laban sa akin, Jesus Christ yung tinutukoy. So yung sarili niya po yung tinutukoy doon. Lahat ng tao ay maaaring mapatawad. So mapapatawad ko pa yan. Palampas natin yan. Verse 29, ngunit ang sino mang magsasalita, blaspheming, sasalita ng kalapastanganan niya, blaspheming, sa banal na espiritu, the Holy Ghost, Holy Spirit, ay hindi mapapatawad. Ang kasalanang ito ay mananatili sa kanya magpakailanman. Verse 30, sinabi iyon ni Jesus dahil sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan, sinasapian siya ng masamang espiritu. Alright, let's talk about verse 29. Because verse 28, I think you got it, self-explanatory.
Verse 30, self-explanatory. Madali siyang mag-gets. Kaya lang verse 29, ito yung question na magpa-pop up. Kung di magpa-pop up, sasabihin ko na para magpa-pop up yung question sa isip niyo. Ano yung unforgivable sin yun. Yun yung sin na hindi kayang patawarin ng Diyos o hindi mapapatawarin. Hindi kayang patawarin na hindi niya lang papatawarin. Blaspheming of the Holy Spirit, ang lapastanganin ng Espiritu Santo. Ano ibig sabihin? This is I'm gonna share my thoughts and my understanding. And this drew me closer to God. And this one as well makes me stay connected and dependent and reliant on God alone. Ano po yun? Yung blasphemy of the Holy Spirit is unbelief. You profess, sinasabi mo, pinoproclaim mo, even sa sarili mo, Lord, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking tagapagligtas. So, nag-enjoy ako sa binigay mo sa aking eternal life. Nagkaroon ako ng peace of mind and safety. But, two parts yun. Ikaw ang aking Diyos at ang aking personal na tagapagligtas. My one and only Savior, my personal Savior. Yung personal Savior, na-grasp mo. But He becoming your Lord, hindi mo na-grasp. Or hindi mo ano nga ba gagawin ko pagka ikaw yung Diyos ko? Di mo man lang sinik, di mo man lang inalam. Basta alam mo lang, save na ako. Okay, pagka nagkasala ako bukas, napatawa din ng Diyos yan. You didn't fully get it. Blaspheming the Holy Spirit is not accepting the gift of God the gift of God of eternal life. Why are you not accepting it? If I'm JB, paano mo masasabi na hindi ko tinanggap? Tinanggap ko nga. Okay. Tinanggap mo siya tagapagligtas. Pero ang profession, ang pinoprofess mo, Lord and Savior. Pero yung tinanggap mo lang, siya yung Savior, but not your Lord. So JB, paano mo nasabing hindi siya yung Lord ko? Sinabi ko nga, Lord ko siya and Savior ko siya. If you are trusting still your own thoughts and own understanding in terms of you receiving your eternal life, in terms of your salvation, nandun kasi yung, nalose ko yung chain of thoughts. Pero doon ako papunta sa, meron ka ba talagang salvation or wala? Kasi pagka wala kang salvation, ibig sabihin, eternal damnation. Ibig sabihin, hindi ka napatawad. Alright, doon na tayo papunta, malapit na. Malapit ko na matumbok yung punto. So, pinrofess mo na siya yung Lord and God and one and only Savior. So, two types of person yung pa-explain natin. The first one, ako yung example. Doon sa dalawang scenario, ako na lang the example. Imagine niyo na lang po na magkaibang tao. So, for example, halimbawa ako, pinrofess ko, dineclare ko sa buong mundo, sa lahat ng tao, at least pati sa sarili ko, Lord, ikaw ang aking Lord and God, at ikaw lang ang aking Savior. Ikaw yung creator ng universe, ng earth, at ng lahat ng nilikha mo rito sa mundo. Imposibleng hindi mo kaya kami bigyan ng eternal life. Yan, kung naniniwala ako na ikaw na-create yan, kaya mo kami bigyan ng eternal life. So, salamat. Pinatawad mo na ako. Thank you, Lord. Kaya lang, bukas, tapos sa mga susunod na araw, may pagkakataon ako magkasala. Kasi ito na yung pagkakataon. Ito na yung bukas, halimbawa, kinamagahan na to. Kasi ito na yung pagkakataon ko magkasala. Tapos, ang laman ng puso't isip ko ganito. Tapos tignan nyo kung genuinely believing ako. Okay. Gagawin ko to, one time lang naman. Napatawad naman na to ni Lord. Or let's say, watching porn. Tapos after kong mamanood ng porn, ayos lang, napatawad naman ako ni Lord. Okay, bukas ulit. Pagka naramdaman ko ulit tong urge na to, bukas ulit. Walang guilt, Walang guilt. Hindi mo lang ako na-guilty. Ginawa ko na naman yun. Best example na yun, kasi yun yung weakness ko. Nalulura ko sometimes. Pero itong week na to, medyo
natutulungan ako ni Lord. Kasi ang prayers ko, Lord, napakahina ko po. Tulungan niyo ako, hindi ko kaya mag-isa. So, thank God, God is answering. Pero hindi ko sinasabi na kaya ko yung labanan mag-isa. Kasi pag nagtiwala ako sa sarili ko, patay tayo dyan. Pero anyways, balik tayo sa example na yan. Paulit-ulit ko na siya ginagawa. Ngayon, bumalik pa ako sa smoking, halimbawa, tapos nag-ainom pa ako ng alak. Tapos di man lang ako nagigilty. Do you think the Holy Spirit is inside of me? Yun yung question doon. Now, scenario number 2. Alright? JB ulit. Different, iba tao halimbawa. Imagine na ibang tao. So, nag-profess ako, my Lord and my God is my Lord Jesus Christ and He is my only Savior. No one else. Siya lang. Siya lang yung pinadala ng Ama para iligtas ako. And naniniwala ako ng buong buo. Totally. And thankful ako and grateful ako na ligtas niya ako. Ngayon, kinaumagahan, may pagkakataon ako madapa. Magkasala. Ngayon, bumigay yung flesh. Let's say bumigay yung flesh. Part pa rin po ito ng blaspheming the Holy Spirit. Mamaya papaliwanag ko. Ito yung understanding ko doon sa blaspheming of the Holy Spirit. Papaliwanag ko kung bakit ito yung tingin ko sa blaspheming of the Holy Spirit. Because that's unforgivable sin. Now, nadapa ako. Nahook ako. Bumigay yung katawan ko. Natalo yung spirit doon sa discussion na yun ng flesh and spirit. Doon sa war, sa tag of war na yun ng flesh and spirit, nanalo yung flesh. Kaya lang, after nun, di ako contented. Di ako masaya and sobrang hinang-hina ako, guilty ako. Tapos ang prayers ko kay Lord. Di ako natuwa. Nung nandun ako sa pagkakataon na yun, wala lahat, blanco lahat. Flesh lang nasusunod. Pero after nun, sink in. Para kang binuhusan ng kumukulong mainit na tubig, pakiramdam. Halimbawa ganun. Tapos, naging prayers ko, Lord. Kunin mo na kaya ako. Actually, ito yun. Ito yung mga prayers. Ba't pa ako ginising? Lord, nadadapa ako. Bakit dumadaan ako sa ganitong pagsubok, Lord? Ano yung tinuturo mo sa akin, Lord? Kung hindi ko mag-gets kung ano yung tinuturo mo sa akin, please, Lord, ipaunawa mo sa akin. Mahina yung utak ko. Hindi ko ma-absorb. Malawak yung knowledge mo, hindi ko talaga ma-absorb, Lord. Bigyan mo po ako, tulungan mo po ako maintindihan, maunawaan ko ano yung tinuturo mo sa akin dito. Lord, protektahan mo po ako laban sa Holy Spirit yung nagko-convict sa'yo para lumapit sa Diyos. Kasi alam mo na mahina ka. So yung dalawang klaseng tao na yun, tingin nyo, sino yung may Holy Spirit doon? Yung pangalawa, exactly. Asan yung blaspheming of the Holy Spirit doon? Yung hindi mo tinanggap ang sinasabi sa'yo ng Holy Spirit, or nire-reject mo lang, or talagang sarili mo lang yung pinapakinggan mo, pinapaniwalaan mo. Kung ano lang yung nag-make sense sa'yo, ito sabi to ng Diyos, ito. Tapos ini-ignore mo na yung mga potential na advices and suggestions ng mga saints. Sino yung saints? Para maintindihan mo sino yung saints. Genuine, sincere, and truthful believer of our Lord Jesus Christ with a surrendered heart. Para yan, linawin ko na. Kasi pwede mag-profess yung iba eh. At tanong, are you surrendered with God? Are you surrendered? Is your heart surrendered in God already? Kung hindi pa, hindi naman ibig sabihin na hindi ka makakapunta doon. But we need to take your step to go closer to God. So what I'm trying to say is, unbelief. The reason why, the first JB on the example, is still dwelling in his acts when he was dead, and now when he said that God made him alive and still dwelling in that, he's not actually alive. Meaning God haven't saved him because he didn't allow God to save him, because he's trusting his own thoughts still. Satan knows the scripture. Satan knows that Jesus, the Son of God, the Word of God, the Father, the Word of God, is the Savior. But Satan will never surrender. And Satan will do the things that he wanted to do. Not God wants him to do. He will constantly
till the days, the end of the earth. He will constantly reject and deny and ignore who God is. He knows who he is, but he will not accept that God is better than him. So if you're using the grace of God as a license to sin, you don't have salvation yet. The reason why I said yet, because I don't know if you're part of the goat or part of the lost sheep. Goat, there's nothing we can do about them. They will be cast down to hell, meaning they are unbelievers, aka they are goats. The lost sheep is currently astray, but God knows who's the lost sheep, God knows who's goat, God knows who's sheep. God will send the sheep to look for the lost sheep. Those sheep will be guided by God himself. All right? Those sheep will not act by themselves because they don't know what to do. They will rely and depend on God's ways and light, and God will lead them to look for the lost sheep, and the lost sheep will be found and will hear the gospel of God and will return to the flock of the sheep. The blaspheming of the Holy Spirit, the reason why, ang dahilan kung bakit yun yung tingin ko na blaspheming of the Holy Spirit, the word unforgivable. Colossians chapter 2 verse 13. When you were dead in your sins, I'm going to paraphrase, di ko maaalala exact word per word. When you were dead to your sins and the uncircumcision of your flesh, meaning when you were not saved yet, you were dead. You're bound to hell. But now you're saved in Christ, in Him. And now you are made quicken with Him. So I'm paraphrasing, guys. Pero ang tinutukoy doon, dati, makasalanan tayo, di pa tayo napapatawad. Pero ngayon, nung tinanggap natin siya, and we are now made alive together with Him. Actually, yung resurrection yung tinutukoy doon. Nung na-resurrect siya, naniwala ka, resurrected na rin yung previously dead life mo, or dead self, soul and spirit mo. Now, if you believe in our Lord Jesus Christ, that He paid all your sins, you will be transformed. Right? You will be transformed in the inside out. Kasi may gratitude na at may thankfulness na. Imagine this. Halimbawa, binigyan mo ko ng 10 milyong piso. Let's say 50 million peso. 50 million, 55 na yata eh. Or 60 million pesos na lang. 60 million pesos. Binigyan mo ako. So, $1 million yun. For example, roughly, $1 million. More or less. Binigyan mo ako ng $1 million or 60 million pesos. Binigay mo sa akin, tapos hindi mo pinabayaran. Bigay na, regalo. Tapos ang ginawa ko, sinapak pa kita. Sinikmurahan pa kita. Ginapos pa kita. After mo akong bigyan ng $1 million, 60 million pesos. Tapos, kung may pamilya ka, ginapos ko pa rin. Pinaghahataw ko pa rin. Matutuwa ka? Tingin mo, thankful ako doon sa binigay mo sa akin $1 million? No. That's not the actual reaction of a thinking mind. Ang reaction ng isang totoong tao na naka-receive ng biyaya sa isang tao, tao pa lang ito pinag-uusapan natin at quantifiable pa yung pinag-uusapan natin. Quantifiable pa. 18 minutes na. Quantifiable, ibig sabihin, mabibilang pa. $1 milyong, 60 million pesos, mabibilang mo pa yon sa lifetime mo. At mauubos mo pa nga yun, depending on how you spent. But it will help you nowadays, in this timeline. So, ibig sabihin, may value yon. Yun yung gusto ko sabihin. Binigay yon sa'yo. Or binigay mo sa akin yon. Maniwala ka sa hindi. Pag may nagbigay sa akin ng ganon, eto gagawin ko. Naku po, sobrang salamat. Paano ko ito mababayaran? Sasabihin sa akin, di ko ka pinababayaran. Okay. Gagawa ako ng paraan kahit ayaw niyang bayaran ko siya. Sa pamamagitan ng paggawa ko ng mabuti sa kanya. Alright. Sama kita sa prayers. Kasi sa ngayon, ito pa lang yung magagawa ko. Actually, may magagawa na ako kasi may $1 million na ako eh. So, pwede kitang puntahan. Pwede ba tayo mag-fellowship? Pwede ba tayo magkwentuhan ng tuwing umaga? Pwede mo ba i-share sa akin bakit mo ginawa yun? Pwede ba kitang makilala? The word, pwede ba kitang makilala? Pwede ba kitang makilala ng lubos? $1 milyong piso, $1 million yun. 60 million pesos.
Kung magiging honest ka sa sarili mo, yun yung magiging reaction mo. Bakit mo ginawa to? Pwede ko bang malaman kung bakit? At sobrang thank you. Hindi ako deserving dito. Pero binigay mo sa akin. Tapos ayaw mong pabayaran? Alright. Ayaw mo, di ba? Okay. Titignan ko kung may pamilya ka. Alright. Ayaw mo akong bumawi sa'yo, ha? Gagawa ako. Okay. Okay, may anak ka, yari ka sa akin. Regaluhan ko yung anak mo. Alam mo yun? Gratefulness and thankfulness. Once you've been saved. Kasi pag nagets mo talaga to, yung eternal life, kahit anong yaman sa mundo, hindi kayang bayaran ng eternal life. Walang sino man tatalikod sa buhay na walang hanggan kasamang Diyos kung alam niya yung halaga nun. And that's the reason why blaspheming of the Holy Spirit, after mong marinig yung halaga ng Diyos, ay baliwala pa rin siya sa'yo. At ginagawa mo pa rin kung ano yung gusto mong gawin. Suntukin siya sa sikmura, paluin siya, hatawin siya ng kahoy, 2x2, sapakin siya sa muka, duran siya, ipahiya siya, hamakin siya. Yung pagpaniwala mo sa sarili mo, Lord, sinave mo na ako, pero pwede bang maging addict muna ako dito sa Mobile Legends? Do you think He's feeling better or feeling any good about what you're trying to do? But He still loves you. The Holy Spirit will convict you. Nag-e-enjoy ka ba dyan sa ML? Ano kaya mas maganda? Try mo kayang basahin. Try mo kayang makipag-usap sa akin. Maganda kaya yun? Or, nag-e-enjoy ka ba dyan? Nakikipag-trash-tukan ka? Nag-e-enjoy ka ba dyan na nauubos yung oras mo dyan? Eto na, huli-huli na si JB, no? Huli-huli na. Eto na nga ba sinasabi namin, huli-huli na si JB. Hindi ko sinasabi na hinto nyo yun. Kaya lang, kung nadidinig mo yung Holy Spirit, pakinggan mo yung Holy Spirit. Unti-unti mong iwasan. Kasi hindi mo nga kayang iwasan bigla-bigla. Ngayon, pero, kung gagamitin mo yan, huli-huli na si JB, righteous na, banal-banal na yung tao na yan, hipokrito yan, nagkakasala nga yan. Totoo yun, tatama ka doon. Kaya lang, yung pagkakasala ko, anong mabuting may dudulot sa'yo nun kung yun ang titignan mo? Tapos gagayahin mo kung nagkakasala ako. Tapos ikaw hindi ka magsusurrender kasi sabihin mo, ayoko dyan, ayoko sumama dyan. Kasi, babaliin yan yung gusto kong gawin sa buhay. Di namin sinasabi na pag tinanggap mo si Jesus Christ, bago na buhay mo. Ayoko na mag-ML, ayoko na mag-Dota 2, ayoko na magsugal sa scatter. Ayoko nang babae, ayoko nang uminom ng alak, ayoko nang makasira ng buhay ng iba. Sa pambababae. Kasi baka may asawa ako, sinisira ko yung buhay ng asawa ko. For example. O kaya naman may asawa yung binababae ko, sinisira ko yung pamilya nila. Nagigets niyo yung punto. Pagka ina-analyze mo, hindi naman para sa akin yung sinasabi namin. Hindi naman para, yung sinasabi ng Diyos, hindi naman para sa nagsasalita. Para yun actually sa taong kinakausap ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, alam ko namang mahina yung flesh. Pero try mo lang. Unti-unti. Tapos hanggang sa makasanayan mo. Kasi nakasanayan mo yun. Sorry, medyo madiin. Medyo maano kasi yung blaspheming of the Holy Spirit is unbelief. Because if you really believe, and the Holy Spirit is living inside of you, you will never reject what the Holy Spirit is saying. You might not try to act on it right away, but you are hearing the Holy Spirit. And it's like a pebble inside your shoes. When you walk, when you step, you will feel it. Mararamdaman niyo yan. Parang may bato sa talampakan mo na kada hakbang mo. Ay, masakit. Masakit. Ay, Lord, ang sakit. Kada hakbang mo masakit. Ano ibig sabihin ng kada? Malalim yun, ha? Kada hakbang. Kada hawak mo ng Mobile Legends, kada laro mo sa Mobile Legends, kada hawak mo ng bote, tungga, kada hit-hit mo ng sigarilyo, kakasex mo sa iba. Pag nakakaramdam ka na ng, aray, masakit, Lord, aray, masakit, Lord, aray, masakit, Lord. Hingi ka na ng tulong sa Kanya. Once na na-realize mo, hindi mo kayang takbuhan yung mga yon. Tapos tinatry mo ng takbuhan. Hingi ka na sa Kanya ng wisdom. Yun yung time na, Lord, utak ko, utak biya. Promise. Tulong po, tulong.
I'm sorry, mahaba. But I'm not sorry because this is the word of God. So, oxymoron. Di ba? Yung contradict ko yung sarili ko. What I mean is, minsan we need to hear the truth. Actually, dapat most of the time eh. Because the truth will set us free. Alright, having said that, I'm gonna let you go. Kasi may Bible study pa ako after this. So, God bless you. Keep safe. I'll be seeing you soon. Actually, tomorrow. Bye for now.